Luis Palad Integrated High School, paaralan ng kagandahang asal, patuloy na pinagyayaman ang kultura ng kahusayan, tinanghal bilang Best Performing School at Best School-Based Management Implementer sa Panrehiyong Gawad Patnugot 2019. Kauna-unahang pampublikong paaralang ginawaran ng sertipikasyon ng ISO 9001-2015 sa lalawigan ng Quezon. Mula noon hanggang ngayon, nakahandang maglaan ng may kalidad na serbisyo at edukasyon. Ang Luis Palad Integrated High School ay tinatag upang maging katuwang sa katuparan ng pangarap ng batang Paladian at kaunlaran ng pamayanan. Upang makakalap ng mas matibay na impormasyon hinggil sa paraan ng pagkatutong mas nais ng mag-aaral na pangunahing pinag-uukulan ng dekalidad na serbisyo ng paaralan, ang administrasyon sa tulong ng tagapag-ugnay ng ICT ay lumikha ng online survey form. Sa pangkalahatan, ang dalawang nangungunang learning modality na pinili ng Batang Paladian ay ang online distance learning na may higit 11 bahagdan at modular distance learning na may higit 88 namang bahagdan. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng bagong taong panuruan, sa gabay ng mga ulong guro at administrasyon ng paaralan, ang sangkaguruan ay bumuo ng mga kontekstualisadong kagamitang panturo na aangkop sa dalawang learning delivery modality. Upang matukoy at mapaghandaan ang posibleng hamon at alalahanin na maaaring kaharapin ng bagong normal na edukasyon, nagsagawa ng pilot testing ang institusyon. Para sa modular distance learning, nakipag-ugnayan ng paaralan sa mga lokal na pamahalaan para sa distribusyon at koleksyon ng mga module sa tahanan ng mga mag-aaral. Habang sa online distance learning, bumuo ng pangkat ng kaguruan na dumaan sa pagsasanay at nakipag-ugnayan sa mga magulang upang makatuwang at maging gabay ng mga mag-aaral. Magandang araw po, ako si Madonna P. Busque. At ako naman po si Ayon Maxel P. Busque mula sa Great and Wisdom ng Luis Palad Integrated High School. Dahil sa pagkakaroon ng pandemic, na-delay ang school year 2020 to 2021. At naging imposible ang pagkakaroon ng pisikal na klase kaya naghanap ng ibang paraan. Ngunit upang magtuloy-tuloy ang pag-aaral ng aking mga anak, ay minarapat namin i-enroll sila sa online distance learning. Noong una po, akala ko mahihirapan ako kasi ngayon lang ako nakaranas ng ganitong paraan ng pag-aaral. Pero naging malinaw po ang lahat ng ito noong nagkaroon kami ng dry run. Nagkaroon ng orientation with parents and students isang linggo bago magsimula ang online classes. Itinuro din sa amin kung paano gamitin ang Google Classroom at iba pang mga apps upang familiarize kami sa mga gagamitin naming online resources. Bilang magulang, sisiguraduhin ko na sapat ang gamit ng aking anak para sa online class. Dahil dito, inaasahan ko na sa darating na pasukan na sanay na ang aking anak sa ganoong paraan ng pag-aaral. Ako si Madonna P. Busque. Ako si Ayon Maxel P. Busque. Handa kami para sa school year 2020-2021. Handang isip, handa bukas. Sa kabuuan, matagumpay itong naisagawa at kasalukuyang gumagawa na ng hakbang ang paaralan upang matugunan ang mga nakitang issue at alalahanin kaugnay nito. Sa magiting na pagkakatayo ng paaralan sa gitna ng kabayanan, tinatayang mahigit 6,000 mag-aaral na tayabense sa halos lahat ng nasasakupang barangay ng lungsod mula junior hanggang senior high school ang umaasang patuloy nilang magiging kadluan ang institusyon ng may kalidad na edukasyon. Kung kaya, naunsya man ang pagsasara ng nagdaang taong panuruan dahil sa banta ng pandemya, handa ang aming paaralan sa pagbubukas ng pasukan sa anumang kaparaanan at patuloy na lalaban sa digmaan ng pagpapanday ng karunungan sa gitna ng mapanghamon nating kalagayan. Dito sa Luis Palad Integrated High School, handa na kami para sa taong panuruan 2020-2021. Handa ang isip, handa bukas!
mo, Andy. Masaya ka ba ngayon sa? Kasi mo Oh, thank you, Kasunod ng pag-usbong ng nooy kinikilala bilang Luis Palad National High School, isinilang ang kagawaran ng Filipino, Ingles, Agham, Matematika, Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao, Technology and Livelihood Education, MAPE, at sa pagpasok ng bagong curriculum, Senior High School. Pawang mga naging katuwang ng paaralan sa layuning patuloy na mapagyaman ang kultura ng kahusayan. Mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon, nakahandang maglaan ng may kalidad na serbisyo at edukasyon. Samahan ninyo ako sa isang maikling paglalakbay sa pagtatawid ng bawat kagawaran ng Luis Palad Integrated High School sa mga hamong kaakibat ng bagong normal na edukasyon. Sa magiting na pagkakatayo ng bawat kagawaran sa institusyong nasa gitna ng kabayanan, tinatayang mahigit 6,000 mag-aaral na tayabense sa halos lahat ng nasasakupang barangay ng lungsod, mula junior hanggang senior high school, ang umaasang patuloy nila itong magiging kadluan ng karunungan. Kung kaya naunsya man ang pagsasara ng nagdaang taong panuruan dahil sa banta ng pandemya, handa ang aming kagawaran sa pagbubukas ng pasukan sa anumang kaparaanan at patuloy na lalaban sa digmaan ng pagpapanday ng karunungan sa gitna ng mapanghamon nating kalagayan. Ang sangkaguruan sa kagawaran ay bumubuo ng mga kontekstwalisadong kagamitang panturo na aangkop sa iba't ibang learning delivery modality. Dagdag pa rito ang pilot testing ng online distance learning at modular distance learning upang ngayon pa lamang ay matukoy at mapaghandaan ang mga hamong kaakibat ng bagong normal na sitwasyong pang-edukasyon na ito.
Luis Palad Integrated High School mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon, nakahandang maglaan ng may kalidad na serbisyo at edukasyon. Ano po kaya masasabi niyo about dun sa module? Yung module na binigay ng isang araw, ang masasabi ko ay okay naman. Medyo masyadong angat lang ang mga tanong. Yung ano lang, ang suggestion ko lang, kung pwede medyo ano din sa mga bata, at medyo mga bata, ano yung pwedeng para sa kanila. Pero okay naman. Nasagot naman namin ng sa tingin namin ay adapted dun sa mga anak namin. Okay?
sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo't ina. Ikaw nang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana, ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana, ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa.
don't panic. Go. Good morning, Palasan! Good morning, Tebense and netizens! Okay, at welcome po muli sa ating programa, Virtual Paladyang Tambayan, kung saan pinag-uusapan ang anything under the sun. Yes naman. Good morning, ma'am! Good morning, kaibigan kong Pogi. Balita ngayon sa atin ngayon, ma'am. Oy, bago ka dito. Yes, Kasi kahapon wala ka. Para napansin ko, nagbago tayo ng programa ngayon, title ng programa natin ngayon. Hindi na po kasi ngayon. Lang balik eskwela. Tama. Kasi parang third week na nga natin. Tanong ko lang, ma'am, bakit tinawag ito na Virtual Paladyang Tambayan? Ayan, Virtual Paladyang Tambayan. Kasi yung salitang tambayan kasi ang sa akin, ang kahulugan ay isa siyang kinawiwilihan. Kung bakit ka laging nandun kasi nawiwili ka, nasisiyahan ka. So itong ating programa, kaya siya naging tambayan, pwede silang mawili dito kasi alam mo ba, pwede silang bukod sa nanonood, nakikibalita, natututo. Wow! Tapos sa imong tambayan, talagang pag wala kang ginagawa, pwede kang makiupukan muna dito, di ba? Yes. Kahit ikaw nagluluto, gumagawa ng module, talagang pwede kang tumambay at the same time, pwede ka rin talagang matulog. Oo, tama yan, sir. At, nanood ka ba kahapon? Nanood ako kahapon ng Bahagya. Bahagya kasi, syempre, may trabaho din naman tayo, naririnig ko, pero hindi ko nakikita. Yung bang yung nag-multitask tayo. Maganda yan. Diba? At least, hindi ka man nanonood, nakikinig ka. Nakikinig ako. Nakakatuwa naman. Ito maganda, sir. Pinag-usapan namin kahapon ang nilalaman ng curriculum ng Math at Filipino. At, alam mo ba, dito sa Filipino, meron pala si ma'am na plano kung paano magkakaig yung pagkakaroon ng sabayang pagbigas. Narinig ko yan kahapon, ma'am, yung tungkol sa sabayang pagbigas. Medyo mahirap yan kasi pag naka-conference tayo, naka-Google Meet, alam mo namang mahirap magsabay-sabay. Kaya medyo talagang challenging yun. So, ano kaya ang balak nila or meron bang naisip silang plano, ma'am? Pinag-aaralan pa lang. Kita mo naman pag nasa sitwasyon na tayo, bigla tayong nagiging malikain, bigla tayong nagiging resourceful, bigla nating nalalaman, pwede pala yung ganito, pwede pala yung ganyan. At ito pa ang isang magandang balita. Yes. Meron pa ring math fair. Wow! Zero. Hindi kami masisiro, kasama ako dyan sa math fair na yan. At ang mga nakahandang gawain na ilalatag pa bago mag-Disyembre. Yes, bago magpasko, talaga makakaramdam pa rin tayo yan. Bago magpasko, magkakaroon tayo ng math fair. Hindi naman December 24. Mga ilang linggo bago magpasko, talaga makakaramdam pa rin tayo ng buwan ng sipnayan. O yung math fair na tinatawag. Akala ko habang nag-nonotche break na, math fair tayo. Nag-asep lang. Sabi ni Mama, sina-challenge natin namin si Mama. Yes. Di ba meron kayong math jingle? Math jingle, yes. Okay, di ba kailangan group din yun kasabay-sabay? So yun yung challenge dun sa Filipino, na challenge din sa math. Paano ba magkakaig yung gano'n? Titingnan din natin. Malalaman din natin yan sa mga susunod na panahon. Sa paghahanda namin, kasama na yung mga kaguro sa mathematics. Pero ano pa naman, sir, hindi man matuloy iniisip natin na kung may ganun man o wala, at least meron pa rin, idadaos pa rin. Yes. Ang maganda doon, kumpleto ang buhay high school nila. Kasi, napanood nagawa nila yung bagay na yun kahit ganito yung ating sitwasyon. Yun, nga pala. Speaking of Christmas, speaking of Pasko, ilang days na lang tayo meron, ma'am, bago magpasko. Ayan, nanood ako kanina, binilang ko pati para sure. Meron na lang po tayong 65 araw. Yes! Pasko na! 65 days na lang, Pasko na. At nawa, lahat tayo makaramdam pa rin ng Pasko, bagamat meron tayong pandemya kinakaharap. Ilang days na lang din ay magmamath fair na. Kasi halos bago 65, 64 days math fair. Kung 65 days na lang, ilang araw na lang din natitira para bago matapos ang 2020. Kaya nga, Ilan? dagdagan mo na lang ng ng 6 na so ilan na lang. Ikaw na. 71. Yan, 71 days na lang, 2021 na. Sana, yung pagdating ng 2021, talaga namang medyo may mag-iba na sa natin, sa taong yun. Sana lang. Pero yung ibang yun, hawak natin yun. Kumbaga, kahit ito yung nagiging kapalaran, hindi man natin kayang kontrolin, pero kaya nating baguhin yung sarili nating pananaw, yung sarili nating pag-handle dun sa mga bagay-bagay. Yes. Pwede tayong maging positibo sa kabila nitong pandemiko. Yes tayo. Pero syempre, wala pa rin sasarap kung yung ating pandemiko mawawala na. Kung yung bagong normal ay dating normal na ulit. At marami tayong natutunang lesson dito sa 2020. Yeah, sobrang dami. As in, simula pa nung nagputok yung 2020 hanggang sa matapos sa ngayon,
patuloy pa rin lumalaban tayo mga Pilipino sa kahit anong hamon. Sana mas maging matapang tayo sa mga susunod pang panahon. Ayun, ito na yung speaking of under the sun, talagang napupunta tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman related sa ating paaralan. Pero yun ang maganda dito, di ba? Kaya nga tambayan, ibig sabihin, pwedeng pag-usapan anything under the sun. Pero tinitiyak natin yung pinag-uusapan ay laging makabuluhan. Yes, tama. Nanonood kasi ang ating mag-aaral, umagulangin, ang ating buong kayabas. At paalala lang, sa ngayon, nakakaranas pa rin tayo ng palakalakang bagyo sa iba't ibang parte ng Pilipinas at especially dito sa Quezon, ang alam ko nasa may signal warning tayo ngayon. So ingat-ingat sa mga kasamahan natin dyan, sa malapit bayan natin. Oo, kaya natin to, kinaya nga natin yung mas mahihirap dyan, ito pa kaya. Yes, yes na yes. Sir, ano naman ang aabangan nila para sa araw na ito? Ano nga ang abang nyo? Ayan, hindi yata alam ni Sir, ang aabangan. Ako na lang ang magpapabang sa inyo. Ang aabangan nila, kasi sinilip natin. Naglakbay tayo ng kaunti doon sa curriculum ng Philippine at Math. Ang kasunod nating lalakbayin ng maikli lamang, tatanawin at sisilipin, ay ang curriculum naman ng English subject. Pass po ako ba? Ay, bakit? Hindi naman tayo mag-English. Buti naman. Marami ang nanonood sa atin ay masa. Akala ko kasi mamaya mag-i-English ang medium ng ating pagkasalita. Buti na lang. Diba? Well, don't challenge me. Pero mamaya, pag ginawa natin yung Smart Joseph, dudugo ang ilong ko. Kaya mag-stick na lang tayo dito yes, sa... Yes, yung ganito na lang casual na usapan. At alam ko naman na makakasama pa rin natin ay talagang mahusay pa rin naman pagating sa salita. Oo, Filipino, din sa ating sariling wika. Yes. At sir, palagay ko wag na natin patagalin. Abangan na natin yan at panoorin. Tunghayan na po natin ang kaunting pagsilip at paglalakbay sa curriculum ng English subject. Hello everyone. On behalf of the English department, allow me to welcome you to today's journey, aka a walkthrough of the journey for literacy under the new normal. Now you may ask, why is there a need for a walkthrough? Well, we are in the third week of the school year, 2020-2021, and I know that you will all agree with me when I say that our current situation, brought about by this pandemic, has made us cope with a lot of adjustments with the way we conduct our classes, with our roles in the teaching and learning process, and with many other things. And today, we would like to give you a glimpse of what to expect for the whole school year, the lessons, the competencies that to meet for this year, and so on. So everyone, hang on tight. For today's walkthrough, I am going to give you a rundown of the overview and competencies for English 7 to 10, so you will have an idea what's in store for you this school year. But before that, let us look at the reasons why Filipinos can speak English better. First, Filipinos are born Filipinos. In other words, we are not Americans. Although English is considered as our second language, still, from the day we are born, with a few exceptions of course, we are fixated to our mother tongue, Filipino. Second, when A is not just for apple. Let's admit it. English is far more complicated than Filipino in both grammar and pronunciation. For instance, in Filipino, the vowel A is pronounced as long A, as in A, with words as in bata, gawa,
salita. Whereas in English, the vowel A has various sounds. For example, make, hat, father, and jaw. See, I just made several sounds with just the vowel A alone. Next is the embarrassing moment. Many people are just too embarrassed to speak in English because, admit it or not, we have a culture where people tend to make fun of those who are trying to speak in the second language. Next, speaking in the second language gives you a nosebleed. It is alarming when our nose bleeds, right? The same context is used when we try to speak in English. Metaphorically, we use the term nose bleeding when someone starts to stutter or grope for words when speaking in the second language. It is because of this that some people just lose the confidence to speak in English. Next, English is for the rich people. In our country, the English language has become a distinguishing mark on the socio-economic ladder. Filipinos who can speak good English are always tagged as konyo or social and associated to such identities as being rich, graduate of an expensive university, and so on. The next one is no English teacher scare. Now, this is actually an alarming truth, as some teachers may have the talent and the knowledge, but just can't inspire students to speak in the second language. Now, in our part as teachers, that's something that we have to keep in mind and to work on. Practice makes perfect, but nobody's perfect. Then why practice? Now, one of the reasons why some find it hard to speak the second language is because they lack practice. Speaking the second language must be practiced not only in school, but also at home. Parents should support their kids in speaking the second language. Okay, now we have discussed some points why Filipinos find it hard to learn and speak English. Now let us talk about why we have to learn it. First, English is a global language. It is the most commonly spoken language in the world. In fact, 1 out of 5 people can speak or at least understand it. Second, studying English can help you get a job. True enough, knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company within your home country or even finding work abroad. Next, learning English can help you meet new people. Now, English is the official language of 53 countries and is used as a lingua franca, a mutually known language, by people from all over in the world. This means that whether you're traveling or working abroad, studying English can help you have a conversation with other people. Next one, English is the language of the media industry. If you speak English, you won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favorite books, songs, films, and TV shows. Next one. Many scientific papers are written in English. For this reason, having a knowledge of English is incredibly important to those working in the scientific field. Now, the following are pretty self-explanatory, I believe. English is the language of the internet. Traveling is a lot easier with a good knowledge of English. English is one of the most important languages for business. With English, you can study all over the world. And lastly, English gives you the access to multiple cultures. Good knowledge of English will allow you to access films, music, and literature from hundreds of countries around the globe. Not to mention the fact that numerous books from across the world are translated into English. Alright, now let's proceed to the walkthrough. In grade 7 English, there are 29 most essential learning competencies which are needed by each learner to learn,
understand, use, and apply in a situation of varying contexts. Basically, the MELCs, or the most essential learning competencies, cover the language domains which reflect the different learning targets and or macro skills. For the first quarter, we have 7 most essential learning competencies. The first quarter targets the linguistic competence of our learners, their knowledge of grammar and vocabulary. They will learn how to complete an analogy, transform sentences using their knowledge on voices of the verb, past and perfect tenses, direct and reported speech, phrases, clauses, and sentences to prepare them for their writing tasks in the succeeding quarters. Moreover, this quarter will also immerse them into various viewing materials to develop their visual literacy. Finally, our learners will use appropriate reading techniques to maximize their reading skills. For the second quarter, there are also 7 most essential learning competencies. The lessons delve extensively on the discourse competence of the learners, particularly in comprehending oral and written texts in the modes of speaking or writing, and listening or reading respectively. First, the learners will use listening strategies to short texts they listen to. Then, to train their reading skills, they will utilize electronic search engines to explore different topics and gather information from print and non-print media. In addition, they will compare contents from print and radio. Lastly, the learners will explore their writing skills through extracting and transcoding information. For the third quarter, still there are 7 most essential learning competencies, and the lessons in the third quarter deal with strategic competence of the learners, the ability to communicate effectively. Lessons such as using correct and appropriate multimedia resources, appropriate oral language, stance and behavior, and expressing ideas and opinions will contribute to effective speaking. Lastly, they will react, express, and share their beliefs about the issues presented in viewing and reading materials. Now, for the fourth quarter, we have 8 most essential learning competencies. And the lessons in the last quarter for the school year develops socio-cultural competencies of the learners, the ability to communicate in a language appropriately, situationally, and culturally. Through Philippine literature, the learners will appreciate and understand their identity as Filipinos and use their knowledge to write an informative text. Now that's it for the grade 7 English. Let's move on to grade 8 English. Now for grade 8 English, there are 22 most essential learning competencies in total. For the first quarter, there are 5 most essential learning competencies, which focus on the development of the linguistic competence of the students, particularly their knowledge in grammar and vocabulary. They will learn how to use context clues to determine and identify the meaning of words and expressions. They will also learn how to give credits by using the proper and correct way of citing sources. Moreover, they will be able to construct sentences and paragraphs using the modals appropriately. These are signals indicating coherence and a range of verbs, adjectives, and adverbs. Now, for the second quarter, there are 5 most essential learning competencies as well. And they deal with a learner's discourse competence, the ability to start, enter, contribute, and end a conversation.
Utilizing the different viewing materials, the students will explain illustrations, share ideas, compare and contrast different viewing genres, and familiar texts that will contribute to their effective speaking. And for the third quarter, we have 6 most essential learning competencies. And through Afro-Asian literature, the lessons will require the students to examine and analyze on the social, moral, and economic issues presented. With this, their socio-cultural competence, or the ability to say the appropriate thing in a certain social situation, will be enhanced. Moreover, the grammar lessons such as cohesive devices and parallel structures will be discussed. And now for the fourth quarter, there are 6 most essential learning competencies. And this quarter will help the learners to develop their strategic competence, the ability to communicate effectively using the appropriate language. Lessons such as using grammatical signals or expressions, outlining, synthesizing essential information will lead the learners to come up with developing effective paragraphs. Lastly, to test their speaking and writing skills, they will deliver a self-composed speech using all the needed speech conventions. And that's it for grade 8. Let's move on to grade 9. For grade 9 English, there are 10 most essential learning competencies for the whole school year. For first quarter, we have 3 most essential learning competencies. We have express permission, obligation, and prohibition using modals. Use conditionals in expressing arguments. Employ the appropriate communicative styles for various situations: intimate, casual, conversational, consultative, and frozen. Now, as you may notice, the first quarter in English 9 covered lessons in grammar and vocabulary. Specifically, the topics the students will learn about are modals, conditionals, and communicative styles. The knowledge on modals will help them construct sentences asking for permission, stating an obligation, and prohibiting an action. Conditionals, on the other hand, will allow them to express sound arguments on societal issues. Lastly, learners' vocabulary will be widened to be able to communicate appropriately in various situations upon recognizing different levels of formality, namely intimate, casual, conversational, consultative, and frozen. Now, for the second quarter, we have 2 most essential learning competencies. Now, these lessons will engage learners in reading and testing their comprehension. With much relevance to the present real-life context, their exposure to reading texts, exploring social issues, concerns, or dispositions shall lead them to establish connections and reflect on issues that matter to them as a citizen and as youth. The literary pieces they will analyze contain lessons that will lead them in discovering values that remain true and lasting in the present world with all its complexities, guiding them in making decisions and contributions that bear significance to the society. Okay, now for quarter 3, we have 3 most essential learning competencies. Now, the lessons will require learners to evaluate ideas presented to them in terms of objectivity, relevance, truthfulness, and validity. The lessons will help develop their critical judgment on materials they will read, view, or listen to. They will be encouraged to make thorough analysis of situations, closely consider sides of an issue, and weigh evidences to validate statements made or claimed. Okay, now for quarter 4, we have 2 most essential learning competencies. And the scope of the last quarter will help develop higher order thinking skills among our learners, as it will require them to make judgments and reactions on the materials or critical issue presented.
Beyond reading the text, the lessons will require them to analyze the material and determine if ideas are worthy and relevant, if the author's reasoning is reliable, and if the manner of presentation is effective. Furthermore, students will be engaged on making criticisms after careful deliberation of issues that need to be addressed. And that's it for grade 9. Let's move on to grade 10 English. In grade 10 English, there are 22 most essential learning competencies. And for the first quarter, we have 7. So the first quarter aims to foster the learner's understanding and appreciation of the classics of the ancient world. They will also learn how to derive information from various text types and sources. Moreover, their higher order thinking skills will be developed as they figure out how to be best present information using appropriate textual aids. Now, for the second quarter, they have 7 most essential learning competencies. Now, the literary works from the Renaissance period are used to establish in the learners the value of solidarity. Also, their knowledge of the features and components of public speaking will equip them in delivering a prepared speech. Lastly, they will be taught how to listen analytically to determine biases, opinions, and unsupported generalizations. Now, for the third quarter, they have 4 most essential learning competencies. The literary works used are the ones written after the Renaissance period. The selections are aimed to reconcile the students with nature. Also, higher order thinking skills will be developed as they learn how to write argumentative essays and literary critics. For the last quarter, we have 4 most essential learning competencies. And in this quarter, selections are from the contemporary period. These will instill among the learners the value of rebuilding societies. Their knowledge of the nature, significance, and research process will help them write a part on a particular social issues. Now, these are the lessons and the competencies that will be covered for English grades 7 to 10. And with this, we hope that we are able to give you a glimpse of what you are going to take up for the whole school year. And remember, the teachers in the English department are here to guide you all throughout. Now remember, the struggle is part of the journey. Everyone goes through it. Keep going and don't give up. Thanks, everyone. Okay, at muli po tayong nagbabalik dito sa ating programang Virtual Paladyang Tambayan. At sir, meron tayong bisita na Yes, kasama natin ang isa sa pinaka-sexy. At isa sa pinakamahusay na Naririnig ka ni Ma'am Elsa. Siyempre. Pangalawa sa pinaka-sexy na Ma'am Elsa. Pwede. Sumunod kay Ma'am Elsa Isaga. Isa sa pinaka-sexy at mahusay na coordinator, especially ang ating English coordinator at department. Ang ating coordinator sa English department, walang iba kundi si Ma'am
Ella Rubia. Yes. Hello po, Welcome, ma'am. ma'am. Good morning po. Good morning po. Kumusta ka po Morning, sa araw ma'am. na ito? Nervous. Oh, I thought you're confident. My family. Not really. My family. Wait lang, hindi ako handa sa nervous. Nervous. Nervous system. Ito po ba yung nervous system? Nag-science. Bukas pa yun. Bukas pa sayang. Ayaw nga pala. Kala ko yung nervous system. Napaka-comprehensive. Hindi yung pagpapaliwanag dun sa nilalaman. Yes. And hindi lang yun, ma'am. Nagustuhan ko yung paraan ng pagkasalita niya. Kasi parang sobrang professional niya magsalita. Feeling ko nga nasa call center, nasa isang voice art artist. Kasi sobrang galing niya tawag doon, mag-project, yung mag-articulate ng mga, or articulate. Try nga sa mga calling the attention of the... Wag na. Natin pala na may tuturo. Joke lang po, huwag nyo na pong intindihan yung pinapatay ko. Ayan. So, ano po bang gusto mo, ma'am? Tayo mag-English o mag-Tagalogan? Depende kung anong gusto. Ako po mag-English, ako mag-walk. Pag nakita niyo po ako nawala sa set, hindi ko po Ako kinaya. din. Go lang. Okay lang. Kaya lang. Kahit ano po. Mas maganda rin, Taglish kasi light lang. Baka po tayo mag-highfalutin. Baka mag-highfalutin. Rendezvous. Dumugo din yung ilang Ayan, lahat tayo ay nagdugo, ilungan lahat. So yun, ma'am. May lang ang katanungan na medyo hindi nabanggit dito sa ating video kanina. And hindi naman necessary na banggitin kasi curriculum naman yung pinag-uusapan. So may ilang kaguruan po na meron tayo sa kagawaran ng English. Okay. Ngayon, we are 25 in the department. We have new addition to the family. One, G.I. Reyes Paguyao. And then, if we will include yung nasa senior high, we have 15 ata yun nandun. So isa-add natin kay Sir Ryan. Are you with us? Are you with us? Yes, ma'am. 25 plus 15. So, yun. Yun. So, i-comment nyo na lang po sa ating comment box. Po yan. Yes. Para maging interactive naman. Oo, at mananalo tayo ng last time sa general average. Huwag naman makapaliwanag. Napakamiwala. Ayan. 25 plus 15 senior high. Very well. Hindi ko talaga kaya. Yun. So, ilan yun? So, meron tayong 40 teachers na mga tuturo ng English. Ang dami po pala. Kahapon po yung Filipino 27, yung math ay 26. Kayo po ay 40. 40 kasama yun sa senior high. Pero sa junior high, we're only 25. Pero yung kanilang kwentada dun sa 27 ng Filipino, kasama na dun yung senior high. Oh, so yeah, isa kami sa pinakamadami. Lalo ko sana itanong kung kayang ikita niyo to yung bilang ng mga mag-aaral natin na nasa 6,000. Kung nakita na ng 20, nasa kayo pang Yes. Hindi ko na po itatanong. Sapat naman, based dun sa loading that we prepared for this school year, yes, enough naman yung teachers. At saka ma'am, ang nagpadami dun, sa palagay ko lang po, yung senior high. Kasi ang senior high po ay napakaraming asignatura sa English. Yes. Sa Filipino kasi tatatlo pero yung Pansin English. ko nga senior high. Kaya sila Para mga minor subject yata yun ng iba't ibang Yes. strand. Pero madami. Yun So, Sir Ryan, baka may gusto kayo Yun, tanongin. napag-usapan natin ma'am yung bilang ng mga guro at saka kung sasapat po ba. Ang tanong ko lang naman ma'am ay patungkol ko rin sa mga guro, ano po ba yung mga paghahanda na isasagawa ninyo sa panahon, lalo sa panahon ito na medyo challenging, ano po ba yung nagiging paghahanda para matugon natin yung mga pangangailangan, lalo sa panahon ng bagong normal? Under the new normal, of course, before naman mag-open yung classes, we've undergone some trainings, yung mga webinars natin regarding the learning modalities, yung ating online distance learning and modular. And then, meron din tayong ginawang paghahanda about MELTs natin, unpacking, and yung sound lesson exemplar, stuff like that. Speaking po ma'am ng MELT, kasi isa to sa pinakatampok na naging topic natin sa mga serye ng pagsasanay natin, tama po ba? Ito pong dahil kasi mga bagong set ng curriculum. Hindi naman bago, pero yung pagkakahanay niya ang bago. Dito po sa atin sa English, ilan po yung na-retain, na-drop, at saka yung na-merge? Okay. So I actually don't have the exact numbers, pero what I can remember is from the old curriculum guide, umaabot siya minsan ng hundreds. But right now, yung MELTs natin is, some of them were dropped, yung iba naman niya is na-merge. So in grade 7, we have, I think, 29 poses of learning competencies. For grade 8, we have 22. For grade 9, we have 10. Although kakati yung bilang niya, pero mabibigat talaga naman yung competencies na yun. And then for grade 10, we have 22 as well.
So, madaming nag-drop, but then, yun nga yung comment ng kalimitan about sa competencies is nauulit. So, maganda yung naging idea na merge tapos yung pag-drop. Ma'am, dugsungan ko lang po yung tungkol po dun sa MELC. Kasi di ba ma'am, lahat naman po ng subject talagang binawasan talaga kasi yun yung pangangailangan natin ngayon sa bagong normal. Tanong ko lang ma'am, doon po ba sa mga natirang MELC, di ba may mga learning competencies po tayo na kinukonsider natin ng mga nakarang taon na siya yung least learned competency. Yun po ba mga least learned competency natin ay nanatili na MELC or most essential learning competency ngayon? Yeah, based from my analysis naman, yes. Na-retain naman yung mga least learned competencies para natin. Okay, so mapagtutunan pa rin talaga ng pansin natin yung mga mahirap maintindihan ng mga bata ng mga huling panahon natin. So yun. So ito yung gusto kong idagdag na tanong regarding pa rin dyan sa ating mention. Kung marami pong natanggal, ito po ba ay hindi kakulangan pagdating dun sa mga pangangailangan sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral? I don't think so. Kasi nga, as I've said, yung iba naman is na-merge. Hindi naman po tayo tanggal. Na-merge siya, and then yung mga natira is yung pa din pangangailangan ng mga mag-aaral natin, confident. Ayun, so malinaw po, ano kaya yun yung mga nakikita natin ngayon na ginagawa nila is because yun yung natira. And that natira ay pinag-aralan po ng malalim ng ating kagawaran. Kung bakit yun yung kailangan nila itira. Kasi ito ma'am, isa kasi sa mga inaabangan po ng ating mga mag-aaral, yung pagkakaroon natin ng aviation counter. Yes, excited. Kanila pa rin ma-encounter. Yes, actually, it's already in the plans. Ang amin kasing nag-handle ito si Ma'am Micaela Rada. So last week, nag-usap na kami. Hindi pa lang namin talaga napapag-usapan kasi yung mga contest namin before, di ba may mga speech choir kami, stuff like that, mga impromptu. Medyo pag-aaralan pa kung alin yung mga contests na marinig. Possible na mangyari ngayon sa ating new normal. Kasi ma'am, yung mga nakakausap ko dati, talagang tuwan-tuwa sila sa speech choir. Gaano kaya kaposible yan sa pagkakataon ko ma'am? I'm not really sure. Pag-aaralan pa talaga kasi mahirap kasi virtual na tayo. So I'm not really sure kung paano pa siya gagawin. Pero pag-uusapan naman yan, pagpaplanuhan niya na mabuti kasi nga isa yun sa main activities namin sa department. So, pinakamahalaga dito, sir, merong English and Spanish. Itutuloy kahit sa anumang modality meron tayo, kahit sa yung mga pinakang kailangan lang, yung pwede lang natin ibibigay naman natin. Basta mayaraos natin yung English and Counter. Kasi, alam naman natin, mga student, ako, naging parte ako ng English Counter nung mga panahon kong ako nasa high school. Talagang inaabangan namin yan, yun. Kaya, wag may inip, talaga magkakaroon pa rin tayo ng English and Counter. Matanong ko lang po, ma'am. May tentative month nga po ba tayo? May buwan nga po ba kung kailan po siya pinagdiriwang or sinasigawa? Yes, we do that every November. So, talagang kailangan namin pagtanuhan ng mga susunod na araw. Ayan, at saka ma'am, ino-offer ko na kung kailangan nyo ng information dissemination. Bukas po ang tanggapan ng student government para po, may page po kami para may disseminate ano man yung contest nyo. Kami po willing para po makatulong. Sa lahat po ito ng department ha. Wala po kaming pinipili, lahat po kayo ay welcome. Kasi yun lang yung may tutulong namin tsaka yung mga serbisyong online. Ma'am, may tanong pa rin po kasi isa rin. Kasi ma'am, ito naging problema ko rin based on experience. Kasi ito naranasan ko rin nung high school ako na yung bang tungkol sa pagbabasa, yung comprehension, yung kasi sa panahon ngayon, henerasyon ngayon, kumbaga lang, di ba po? Hindi naman nila lahat. Kumbaga ngayon, medyo napansin ko na hindi na masyadong nahihilig yung mga estudyanteng magbasa, ng mga aklat, ng mga libro. Ano po ba yung ginagawa niyong paraan para mas higit pang matuto yung mga bata kung hindi man sila ngayon gusto o hindi masyadong mahilig magbasa ng mga libro? Ano po ba yung encourage? Paano in-encourage? Ano yung paraan po natin para sila ma-encourage pa magbasa ng mga ganung bagay? Actually, yun nga yung struggle natin every year kasi mataas yung bilang ng ating mga mag-aaral na under frustration level of reading sa comprehension and fluency. Now, we have the Bridge program. That's the kind of intervention for reading. And doon natin hinihikayat yung mga students natin na magbasa. We give them reading materials to inspire them to motivate them na magbasa palalo. Yun nga lang, problema talaga ngayon is yung interest ng mga bata. So po yan. Interesado man, mga Wattpad, pero wala namang problema. Ang maganda doon, nagbabasa talaga. Sila, yun lang kung paano yung babasahin talaga para sa ating asignatura. Sila mag-push.
Ayun ma'am, ay di ba ang Filipino at English, para silang in charge sa pagsukat ng reading comprehension at saka reading level ng mga estudyante. At yan po ay talagang nagiging kararanan na, kumbaga. Lahat ng grade level, tinataya natin sila ina-assess. Tapos kung ano yung kakulangan, yun yung ginagamot natin. Dito po sa ating bagong normal, paano po natin isasagawa yung ganitong bagay? Yun yung mahirap. Kasi before, when we have the face-to-face, ang pre-reading assessment natin, for example, for grade 7, is that we give them the reading material first beforehand, and then they will read the material for a few minutes. And then we'll give them, once they're done, we give them time to answer the questions for comprehension check. That way, makikita mo na valid kasi they answer the questions in front of you. Now, hindi mo masyadong maano yung validity kasi they have the material at home, as well as the questionnaire, and you don't know kung parents yung sasagot. Let's be honest, yun talaga yung struggle ngayon. And then, yun nga face-to-face dun sa intervention namin for reading, medyo nahihirapan na kami i-handle kasi yung ibang bata, mas gusto din pa nilang umuwi. To be honest ulit. Gusto na umuwi kasi umatay ng intervention. What more now na hindi namin sila nakikita. So, ang hirap nung mag-intervene for the reading. Pero yun naman ay pinag-uusapan na namin kung paano. Nag-meeting na kami with Ma'am Hazel and the other reading coordinators, kay Ma'am Karen ng English, and with Ma'am Jing, and it's in the works. Pagpapalatungan namin pa rin yan kung paano itutuloy yung reading program para matulungan pa rin yung mag-aaral. So kung ano man yung mabuo nating plano, magandang pagkakataon na ito ma'am para ipanawagan mo sa mga mag-aaral at sa mga gulangin na kung sakaling darating ang material para i-assess yung kanilang reading level, ay sasagutan nila ito with all honesty. Actually, yung reading material for the pre-reading assessment was already distributed. I see. For week 3 and week 4. So yun nga, I just want to ask the parents to guide the students para po malaman talaga natin yung level of reading ng ating mga anak. So, i-guide lang sila, wag yung sila yung magsasagot. Yun lang yung talagang concern namin para maging valid na tingnan namin kung sino talaga yung mga students na kailangan ng tulong for intervention. Pero, we will still counter-check the result naman with the data that our division has. Anyways, yun pa rin. Sa mga bata, sagutan lang ng maayos and be honest para makita namin kung sino yung talagang kailangan ng tulong for intervention. Kasi kung ikukumpara ko ito mama, dun sa nakakaroon kong karanasan sa pag-assess ng reading nila, para kasi pag ina-assess mo at tunay na tunay yung resulta na nakikita mo, parang ang doktor na nalalaman mo talaga kung anong tunay na karamdaman. Ano yung kailangan mong gamutin? Nalalaman mo kung ilalapat mo. Tapos matatapos yung school year, makikita mo talaga na nag-improve. Yung maganda doon. Kasi makikita mo, ibawa grade 7 sila and then yung level ng reading nila is for grade 4, grade 3, and then yun yung itatry mong gamutin, and then pag nagamot mo yan, it's really satisfying. Oo, successful ang operation. Nakakatuwa. Pero yun ito po ay talagang panawagan hindi lamang ng English, ng Filipino, kundi sa math. Naway, maging tapat talaga tayo sa pagkasagot. Kasi doon natin talaga malalaman kung talagang kailangan ba nyo ng tulong o hindi. Kasi napag-usapan nga natin kanina dito na dapat alam namin kung ano yung gagamutin sa inyo. Kesa paturo kayo sa magulang nyo o yung magulang nyo magsagot, tapos katapusan pala, wala rin naman kayong naintindihan o meron pala kayong problema. So mas maganda, solusyon natin ngayon, yung maging tapat lang kayo sa pagkasagot. Kasi gagawa naman ng paraan. Yes. Tama, hindi lang for compliance. Kasi ang mapaunlad ang kasanayan sa bumasa ay hindi para sa guro, kundi para sa mag-aaral. Napaka-essential na skills niyan na kailangan mag-basa. Yes. Kung mali ang data, sakit pala ng tiyan yung ginagamot mo, naman pala yung sakit ng ulo yung kailangan mo. Ang hirap po niya. Yun ma'am, nakapagbigay na po kayo ng mensahe sa mga magulang at sa mga bata tungkol nga po dun sa English at sa readings program. Ngayon po, baka po nais nyo magbigay ng mensahe sa inyong mga kaguro, sa inyong mga kasamahan, ma'am. Sa jowa nyo, ma'am. Or baka gusto nyo mag-shoutout muna kayo, ma'am. Or bago mag-mensahe, ma'am. Shoutout sa mga kasama ko sa department. Magbilang ko na lahat. Ayan, ito kasi, bago ka magbigay ng message, medyo trending kasi itong topic na si Sir Ryan, kaya gusto kong... Sige. Meron po bang mga ulat na nakararating sa inyong kagawaran tungkol din sa mga malian sa modules ay dinidistribute natin sa mga estudyante?
Actually, we did yung walkthrough for the pivot module for grade 7 to grade 10. Wala naman ako na ni-report nila na errors. Mostly lang is comments, for example, yung provisional rubrics for activities and stuff like that. And iba pa nga commendation. And but there are comments about adding yung mga iba pang supplemental activities. Yun lang. Kinukulang pa. Kinukulang pa sa activity. Mapapagalitan yung Brion. Secretary Brion. Hello po. Hello po. Secretary Brion. Babawasan na po. Pero sabi po talaga mong kinukulang pa po. Joke lang. Siguro kinukulang lang ng mga guided activities pa. Parang ganoon din kasi nakita namin sa mga. Parang kulang ng mga guided. Pansundot. Yung may guided muna para bang kailangan mo na yung guided exercises saka yung individual. Parang ganoon din kasi yung konting kulang. Pero at least ma'am, napaka-minimal nung error. At ito yung pinagmamalaki natin kung bakit ganyan. Ewan ko lang kung kita dito sa background natin. Yes. Bago kasi makarating ang sa bata ang module, talaga namang ilang proseso ang pagdadaanan. I-prepare, i-check ng department head, pagka-check po ng department head, quality assure ng ating assistant principals, and then saka pa po siya i-print, isosort, ipapack, ibabox, i-distribute sa barangay, i-pick up ng parents, saka po sasagutan ng bata. Hindi po pagkatapos ng picture sabay print. Bago po yan makarating sa printing, yan po ay dumaan pa sa ilang seryo ng pagwawasto. Quality assured talaga. Yes. Kaya wala tayong masasabi, talagang, kung meron man po baka bigla akong, minimal na lang i-address Minimal. sa teachers. Yes, Hindi po sa social media, sapagkat hindi social media ang sagot doon sa ating mga katanungan at pag-aagam-agam sa mga modules. So, teachers muna, wag muna natin ipo-post. Yes. Medyo trending, ilang araw pag ako nag-Facebook, puro module yung At least sa atin, nang babait ng Palajan, talagang man yung nakita nila, hinamam at sir. Teacher muna, Say ma'am? So ba, yung message ko ba? So, yung message Yung message mo ba sa sa department? Ayun, kapit lang. Kapit lang. No, this school year will be really challenging. Iba yung means natin, walang face-to-face. We only have modular and online distance. So, medyo malaking pagsubok para sa ating lahat. But we can do this together. Yun lang sa pagtutulungan natin as a department. Kaya natin sa lahat. Oh, napakasit naman. Kaya natin yung lahat. Kaya totoo naman yan. Laban lang. So, thank you so much, Mama Della, for joining us today sa ating pong episode 8. Salamat po ng marami. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. And hindi naman, palagay ko, ma'am, hindi ito yung huli. Baka sa mga susunod pang panahon, makasama ka rin namin dito. Feeling ko, ma'am, hindi pa ito lahat. May maraming tanong sa sarili. Wala tambay ka naman dito pag wala kang ginagawa masyado, ma'am, di ba? Makipagkwentuhan, makipagpuntahan. Kaya ito ay Palajan, virtual tambayan. So yan, thank you so much po. At stay tuned po, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Ngayon naman po ay narito tayo sa Barangay Hall ng Barangay Malawa.
Ikaw, anong gusto mong maging? Gusto ko pong maging isang teacher. Gusto ko maging isang professional basketball player. Gusto ko maging isang nurse. Gusto ko pong maging isang pulis. Gusto ko pong maging isang engineer. Umiinom ka ba? Hindi po. Ay, hindi. 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 Umiinom ka ba? Hindi po dahil gusto ko pong maging isang modelo para sa mga magiging estudyante ko. Hindi ako umiinom kasi mahalaga sa akin ang maayos na kondisyon ng aking katawan. Hindi ako umiinom dahil mahalaga sa akin ang kaayusan ng aking pag-iisip at kalusugan. Hindi ako umiinom dahil responsibilidad kong sumunod sa batas. Hindi ako umiinom dahil mas abala ako sa pagpaplano para sa aking hinaharap. Mahal ko ang Kinabukasan ko. kaya alcohol-free ako.
here na po sa ating virtual Paladyang Tambayan kung Yes. saan pwedeng pag-usapan ang anything under the sun. So wala na tayong bisita. Wala na, tapos na. So, dahil may oras pa tayo, pwede pa tayong Shout out! shout out at magchikahan. Hello, hello, hello sa inyo dyan. Shout out po. Sige, shout Araw-araw out. kong nanonood. Sino yan? Walang Solid. palya. Simula episode 1 hanggang sa kasalukuyan, nandito si Sofia Cabuyaw ng Yums 12. Yeah, shout out Hi, kay Sophie. Sofia Cabuyaw. Hello. Salamat sa panonood. Yun. Sino pa? Meron pa tayo dito. Pwede kayo mag-comment. Dali. Para ma-shoutout namin kayo. Sige, sir. Shoutout ka na isa tapos may sasabihin ako sa kanilang isang mahalagang bagay. Shout out kay Kyle Vincent Luna. Good morning. From 10 Courage. Hello, Kyle. Miguel Alfonso Valencia from Yums 11E. Kay Chris Jericho A. La Flores, Yums 11E. Aba, mga Yums, yung mga senior natin dyan. And Azul Maya Shaira from 9 Faith. Shout out sa inyo. Announcement natin, no? Si Jericho La Flores. Hello. Oh, nabanggit Ayun, ko na siya yan. nga po pala para sa ating mga kapwa pala dyan. Magulangin tayo, Bense, mga netizen. Sa Sabado po, ganap na ika-9 ng umaga, ay magkakaroon po tayo ng virtual orientation with our nag-iisa at napakasipag na purong guro, Dr. Henercy de las Reyes. At ito po ay live din sa ating Facebook page. So, hintayin po namin kayo, wala pong mawawala. Mahalaga po ang ating orientation ito para po tayo ma-enlighten pa sa napakaraming bagay tungkol sa paaralan at sa ating pong pagharap sa bagong mukha ng edukasyon sa ating bagong normal. Kaya huwag niyo pong kakalimutan yung ating orientation, paalala, mas maganda, may nakikinig tayo at naunawaan yung mga kailangan nating malaman ito sa ating paaralan. Pwede po kayo mag-prepare ng mga questions na gusto nyong linawin o itanong sa ating pong punong guro. Ano po? Sa atin, sasagutin po yan sa buong kakayahan. Ayan. So, shout out ulit, sir. Shout out kay Altea Dayan L. Baculi. Hello. Kay Anteris Avellar ng 9th Faith. Kay Daniela Rojas ng Yums 11E. Shout out sa inyo at sa lahat pa nanonood ng mga kasama sa mga naguruan dyan. Sa Lispalad, happy sorting. Ay, meron pa ako. Sino pa? Ito kasi, yung mga tropa natin sa West Palawan National. Ah, yes. Sa ibang school. Yes. Hello po kay Sir Jarnel Cabalsa at kay Sir Raymar Valdepeña. Hello sa inyo, sir. Basta letter B yun. William. Ayan, ay shoutout ko nga rin po pala yung jowa ko doon. Sir John Santiborto, hello po. Alam na. Kiri. Ayan, sino pa po? Shout out sa lahat ng grade 9 integrity. Salamat sa pagsunod sa pagkakasunod-sunod dapat ng module. Hindi ako nahihirapan kanina sa pag-sort kasi talagang Filipino, English, Math, and so on. Talagang naka-stapler pa yan. Salamat sa pagsunod. Thank you. Shout out nga din po pala dun sa aking mga Yums 11I SFT. Hello guys. Yes. Alam ko hindi kayo nanonood. Joke lang. Kaya feeling ko meron naman nanonood ditong mga bataan ko. Tsaka hi nga pala sa Senior High School Department at tsaka sa ating Filipino Department. Kung iba pang department. Math. Shout out sa Mathematics Department. Happy sorting din kayo dyan. Ingat kayo dyan. At saka lahat na natin. Lahat English na. Department. Hello po sa ating mga kaibigan. Science, AP, ELE, ESP, MAPE, GASO, ISO. Yan. Lahat po. Buong Titingkis natin dyan. Sa mga guard po natin dyan na talaga naman tutok na tutok. Hindi nagpapapasok ng mga alam nating medyo may sintomas. At sinecheck nila talaga yung temperature. Napakahalaga niya, di ba? Kailangan lagi naka-face mask. Kaya Bense, wala dyan. Kalimutan ha, safety first po tayo. At baka po meron kayong kasi tanong. Malayo po kayo makapagtatanong dun sa ating Public Assistance Command Center na page. Yes. Or para masagot na ngayon na mismo, pwede po rito sa ating comment section. Wow! Meron tayo dito, meron siyang badge ng top fan, si Denise Baculi. Sabi sa'yo, ganda mo daw, ma'am. Ayan mahal na mahal ko yung bata ngayon. Hi, Denise! Ito talaga lagi din mo nanonood. Ito yung SSG. Napakasipag itong batang ko. At saka sa lahat ng SSG ko, hello po sa inyong mga kapatid. Habang nag-aaral, nagseservisyo. Nakakatuwa naman. Yes. Lang ang pandemya. Tapan pala nga akong bebe na si Denise. Si Min, lagi nanonood, lagi nag-share, lagi nagla-likes, lagi nag-comment. Oo, at saka nakakatuwa dyan sa batang yan. Magaling kasi siya sa Canva. Anak, mailelayout tayong ganito. Napakahusay. Talagang, ayan, alam nyo, SSG, meron kaming episode na pinaplano namin i-invite kayo rito.
Kapag in-invite namin kayo, meron tayong konting interview sa mga Siguro challenges na mga Google Meet na lang. Ay, pero pwede na silang lumabas yata, no? Pero hindi ko natin siguro ina-encourage na sila makasama dito. Oo, kasi help nila ang ating... Siguro sa Google Meet na try natin. Virtual pa din. Uy, mga bebe ko, kayo imbitahan namin ha. At talagang gustong-gusto kong may pakilala kayo sa buong Tayabas. Kung sino ang masisipag ng SSG. Ayan, sino pa sir ang ating shoutout dyan? Wala na ako nakikita ito. Ubus na natin nagko-comment eh. Iba nasa dulo na eh. PJ. Si PJ na naman. PJ, sorry the viewers natin dyan. Lagi nagkapa-shoutout. Akala mo lang na Akala mo ganda-ganda mo naman dyan. PJ, akala mo daw ganda-ganda mo sabi ni Ryan. Ay, salamat sa pakain ng Monday. Thank you. Ngayon, alam mo ba, gusto ko din mag-thank you dun sa kahapon, nagpadala si Ma'am Cynthia ng pansit at saka bika. Oo. Bikang. Ano sa bikang? Charot lang. Tapos ay nagpadala din si Ma'am Elsa ng lugaw at itlog. Wow, sagana-sagana yung kahapon. Tama-tama, maulan, di ba? Lugaw, sarap niyan. Kasi ngayon, dahil nandito ka, wala na nagpadala. Pero, ay salamat sa nagpakain ngayon. Opo, yung gusto mo may pagkain sa supervisory, meron yes, kasi, birthday. Ang celebrator siya ay September. Tsaka October. So, salamat po. Salamat sa palabo. Parang ang nagambagan dun ay si Ma'am Cel, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Josh. Happy birthday po sa inyo! Happy birthday! Yay! Ayan, salamat po sa pagkain. Yes. Quality. Okay, nakatatlog. May sinilid ka mo kasi sa bulsa. Wala. Dati ganun. Nagbago na. Ay, si Sir po ay meron ngayon Shanghai sa kanyang visa. Wala. Ayan. Nagbagong buhay na ako. Yes. So, yun. Siguro, may gina naman tayong tapusin natin ng maaga or may announcement. Ay, chichikahan pa. Maganda sir, ano abang nila bukas? Ay, sige. Okay lang ba na agad? Okay lang ako, kaganda. Ang abangan nila bukas, syempre bukas ay araw ng Huwebes. Aabangan nila ang anong bukas subject? Science Department. Wow, Science. Alam mo, yung si Sir Marvin. Ay, alam na. Baka yung mga effects yung video yan, baka kakaiba naman, di ba? Animation pa ba? Baka ganito ng mga pinalalaban sa internet, sa yung mga pag-say ng labanan, ng National Popcom. Tsaka siguro may stuntman din sa Sir Marvin bukas. Hindi ko kaya. Baka mamaya mag-experiment pa dito. Ay, hindi. Ang papansin ko, science nga pala. Parang meron silang ilulunsad na channel. Ay, oo. Science channel. Hindi ko sasabihin na agham alam. Ay, sorry po na. Kasi napansin ko, yung mga science teachers, gumagawa sila ngayon ng mga educational videos. Na parang nakikita doon sa laboratory, science laboratory nila. Pagka naghahanda sila, gumagawa sila ng mga videos. So, iba pa yung video na ginagawa nila. Yun. So, feeling ko, mas lalong idikitalyado yun at i-expect sa atin. Siguro si Sir Marvin, yung pasok niya. Na-imagine ko lang ang Sir Marvin. Mula dun sa building ng Science Department, siya ay magsizipline papunta dun sa lab. Mga kakaiba na mag-ano, di ba? Pero wala siyang stuntman. Tsaka yun hindi lang visual effect. Talagang siya yun. Iba. Para si Darna, si Angel Lux, wala daw siya. Walang double-double. Walang humahalili sa kanya eh. Talagang siya. May nadagdag tayo siya. Shout out! Jerome Zubieta ng Humes 11E. Parang estudyante ka to. Talaga? Hindi ko sure eh. Parang lang. Jerome, mag-comment ka nga kung picture mo si Sir. Mag-comment ka nga, Jerome, kung naging estudyante kita. Kasi si Sir, hindi niya tanda yung class record. Hindi niya natin. Hindi ko lang sure yung panggit na. Kasi Jerome, Zubieta, nakakakita ka ng ibang pangalan na gano'n. La Flores ang panggit na. La Flores sa panggit na. Hindi ko sure sa panggit na. Ayan. Mag-comment ka naman dyan, baka maging estudyante kita. Tsaka hindi mo malilimutan ka, Sir Ryan. Baka magbigay ka pa ng message sa akin. Kasi nag-message sa akin na nakaraan eh. Kapaturo sa akin sa math. Magaling yan sa math. Magaling ka daw sa math, Jerome. Nakakatuwa naman. Keep up the good work. Pero di siya nagko-comment. Baka nag-attendance lang dito. Required ba yun? Sinong advice yun ng 11? 11E. Uy, ibig sabihin lang sinasabi talaga. Tsaka sineshare ng advisor sa sa mga estudyante nila. Kasi napansin ko dito, grade 9, marami grade 9 at saka mga senior high. Ay, oo, kasi yung aming bata, may plus 10 sa general average. Jackpot pala kapag general average. Hindi, ina-encourage talaga namin sila kasi hindi nila alam kung ito na ba yung hinabang nilang show. Yes. Kasi sinasabi ko nga, dahil ito tambayan, kahit pwede nilang ma-encounter dito.
pwede silang, yun palang favorite lesson nila, tsaka favorite subject, yung magpapakita ng turo na dito. They never know, yung favorite teacher pala nila. Yung crush pala nila teacher. Yung crush silang teacher. Ayan, mga bukas-bukas, ay makikita niyo po si Sir Ryan, nakanta dito na nagigitara. Talagang minsan, dahil tambayan nga ito, pwedeng mag-video tayo ng nakanta-kanta. At saka kayo din, alam nyo, katulad dito kasi ako follower ni Mary Joy Salma. Kilala mo ba yun? Yun yung senior high student namin na magaling kumanta. Ay, para kami na. Baka estudyante ko rin yan. Ayan. Alam mo, Mary Joy, tsaka iba pa yung mga estudyante natin na, nag-miss pala dyan to. Iba pang estudyante natin na katulad niya na may talent sa pagkanta. Yung meron kayong mga recorded na pagkanta o yung performance ninyo, pwede niyo pong isend sa amin kay Sir Jojo Wavel, dito sa DepEd tayo. Sa akin, pwede niyo isend sa akin via Google, Google Drive. Google Drive para mas malinaw yung copy. Tapos pwede namin siyang i-play. Para ma-entertain po ang mga paladya. Pwede gawin natin commercial, Parang commercial, di ba? Halimbawa, iinom pala si Sir Ryan habang nag-host. Patuloy na kaunti. Tapos ang papakita yung performance ninyo. Ay, talaga. Pero hihingi ako ng permission kay Mary John. May isinan kasi siya sa akin na kanta niya nung buwan ng wika. Nasa akin pa hanggang ngayon. Maganda rin mapanood ng buong Pwede. Play natin yan sa mga ibang araw, mga susunod ko bukas. Pwede rin, di ba? Oo. Nabusin na tayo ng commercial. Pag binigyan tayo ng permission. Tsaka itong, nakikita ko rin nagkakakanta itong sina Wilson de Torres, yung ating Oo, nakikita ko nga yan sa Facebook. Sa Twitter. Oo, tsaka si, pangalan ni Talavera. Isa yung mga nagigitara, tsaka yung graduate natin. Si Mary Joy Talavera. Ay, alam mo, hindi, lagi nanonood si Ma'am Joy Talavera. Kaibigan ko to si Joy. Ma'am Joy, talagang safe delivery tayo, ha? Yes. Hello, lagi ka nanonood. Alam mo, lagi talaga. Halos araw-araw, sinasabi niyo sa akin, nanonood siya. Yun, tapos nilalight niya ako. Charot lang. Joke lang, hindi Love ako niya, tsaka love ko rin yan. Hello sa'yo. Yun. So, marami pa tayong estudyante na nakikita natin yung talent sa social media. Malay mo, magandang avenue itong live natin para maging kasama sila sa tambayan. Kasi itong tambayan natin, hindi lang teacher, hindi lang admin, kundi maging mga estudyante ay welcome dito. Pero ito, last shoutout na siguro to. Shoutout kay JB Cuarto ng Grade 10 Pay. Ay, good morning din sa'yo, JB. Bakit last pa mali mo may mag-shoutout pa? May nag-like. Sino nagla-like nito? Ayan, hello. Hello. Sir Marvin Rosales. Hello, Sir Marvin. Alam mo ba, di bukas nga si Sir Marvin. Di ba yung sinasabi sa'yo, pasabog yung video. Bukod sa pasabog niya na video, sabi niya sa akin, wag na daw tayo bukas umorder ng lunch. Parang nabulong sa atin kanina. Oo. Siya na daw bahala na. Hello, Sir Marvin. Bibigyan daw tayo ng libreng lunch ni Sir Marvin. Yes. Alam mo naman kaibigan natin yan. Kaya ang gagawin ko dun sa mga tanong ko sa interview, hindi mapahirapan. Ayan, meron pang isa. Si Althea Abelia Alvarez ng ABM 11C. Gayon din kay Liz Sumage Tawat ng ABM 11A. Shoutout sa inyo dyan. Hello guys, Shout out. Watch out. Meron pa tayong shout out dyan. Uy, nakakatuwa. Hindi na kita nakakwentuhan pagkatapos nung delivery ng module. Ay, sobrang pagod naman kayo pag deliver ng module. Shout out kay Sir Neil muna. Yeah, shout out kay Sir Neil. Hello. Busy. Balik tayo sa module. Ayan, balik tayo sa module. Nakakatuwa. Yung nangyaring delivery nitong nakaraang Friday, mas organized than that of the other day. Kasi nakita na natin yung kailangan itama. At sa patuloy pa rin pakikisa at pakipagtulungan ng ating LGU. Walang pasasalamat po sa inyo. Kung wala po kayo, hindi po namin alam kung paano matutulungan ang kumulang 6,800 naming mag-aaral sa ating pong paaralan na mabigyan lahat ng module, mabigyan lahat ng gamit sa pag-aaral sa kabila ng ating pandemya. Good morning, Trisha May Quintua. Hello. Hello, good morning, Trisha May. So meron pa itong kasamang heart. Puso-puso. Hello. Baka meron pa. Ang oras po natin, 11:42 a.m. Dito pa rin kayo sa virtual Palansan Tambayan. So paano?
Hello din pala kay Andrea. Andrea Jobel Sabornido. Oo. Tsaka kanino pa? Oh, yan. Ayan, Gusto meron kong dito makita hulog si- ng langit. Ayan. Ay, ito ha, sir. Bago tayo magpaalam, ini-encourage po namin na panoorin niyo yung susunod na ipapalabas na video. Ito po yung untitled ay Huyu. Huh? Huyu. Sir Ryan, oh. Sir Ryan. Hindi ikaw. Ano ba? Huyu ang title. Huyu. ng Kala ko tatanungin mo kung sino. movie. Oh. Yung short movie na yun ay pinalabas noong 2017. Ito po ay Nabuto national winner po sa contest ng Popcom. Ay proud pala dyan. Talaga naman sa dinami ng sumali, talaga pong napili ang ideya, konsepto, at saka yung kabuuan ng ating pelikula. At ito po ay ginawa at binuo, pinaghirapan, pinagpawisan, kaya ibang amoy, pinagpaguran ng GMJ9 Productions. Ano ma'am yung GMJ? Ano po yun? Sabi siya na GMJ? Game, makikain, Makijam. siya ay Gary, Marvin, Jojo. Hindi ko alam yung 9. Pwedeng 9 ng anak nila. With 9 students daw. Yung students na yung kasama sa production. Yung pangalan na kasama. So 9, ayun pala ang kumakatawan doon. GMJ9 Production stands for Gary, Marvin, Jojo, and 9 students. Nakauna-unahan nilang nakasama sa pagbuo ng pelikula. Nakakatuwa to, sir. Kasi itong pagbuo ng pelikula, sinimulan nilang maging kultura. At hindi lang kultura na basta makabuo. Yung kultura din, nakilalanin sila sa mga pambansang patimpalak. Oo, at hindi lang sila nakilala sa pambansa. Kasi ang alam ko, nakarating pa sila sa China. Ito din pang movie yung nakarating sa China. Hindi yung yung sa drugs, yung napanood kanina. Yung yung last drop. Angela Quevedo, sina Wilson de Torres. Ano ang masasabi mo sa gustong sumubok nito? No. Huwag. Masisira ang buhay. Yes. Ayan. At ito na po, tunghayan po natin ang... Ayan. Syempre, bago natin tunghayan, So kami po muna ay magpapaalam. Pero last na muna to. Shoutout kay Krisha May Kintua ulit pala to, ng grade 7 Frugality. And last... Andrea Jubel Sabornido, ng grade 8 Faith. Yun. Ito, sabi ulit. Ayan. So sir, sino ka nang Nahuyo tuloy, Huyo, So hanggang sa muli nating pagkikita, once again, I'm Sir Ryan Saison mula sa Mathematics Department. Ako naman po si Sigrid F. Bordo. Patuloy po kayong tumutok sa ating virtual Palajan Tambayan. Manood, makibalita, matuto. Dahil kasali ka, kasali tayo. Yes, paalam! Paano pag may nakakita sa atin? Shh! Huwag kang maingay. Akong bahala. Good morning, class, and peace be with you. Good morning and peace be with you. Kung matatandaan ninyo, tinalakay natin ang tungkol sa biological na bahagi na kasarian ng babae at lalaki. Tinalakay din natin
kung paano nabubuo ang bata sa sinapupunan ng isang babae. Ngayon, ang isyu tungkol sa sex o pakikipagtalik ay isang maselang topic at ligid sa inyong mga kaalaman ay ang mga kabataang katulad ninyo ang sangkot dito. Kung kaya't nais kong malaman kung ano ang inyong opinyon at kung sino ba ang mga tao na nilalapitan ninyo upang hingaan ng payo o gabay upang higit ninyong maunawaan at maintindihan ang tungkol dito. Sino ang nais magbahagi o mag-share ng kanilang opinyon? O any volunteers? Men, ikaw, anong masasabi mo? Men? Facebook po, ma'am. Facebook? Okay, quiet class. What do you think is the measure of each central angle allotted for each item? Anyone, please? Oh yes, Jo Marie? The central angle allotted for education is 120 degrees. Okay, so how are we going to obtain the central angle in the given circle? Oh yes, Lenny? To obtain that data, the budget for food will be divided by the total income, then multiplied by 360. Okay, that's correct. Okay, class, so for your assignment, kindly answer question number 3. So let's call it a day. See you all next meeting. Uy, Mel, pa-share naman sa table. Okay ka lang? Iniisip mo pa rin yung kanina, no? Hindi ka po ba nasanay sa mga klase natin? Naku, huwag mo na lang silang damdamin. By the way, may assignment ka na ba sa math? Ang dali lang naman ng topic nun kanina. Ewan ko ba kay Ma'am Uwabel kung bakit kailangan pang ipa-assignment yun. So, the third law of motion states that for every action, there's an equal and opposite reaction. Are you ready now for our activity for today? Get now your activity sheet. Yan. So, ang topic natin is about relationship. Mayroon tayong tatlong uri ng relasyon. Pampamilya, pangkaibigan, at hindi pang sports, kundi pang-romantiko. Yun ang problema ng mga kabataan ngayon when they involve in an intimate relationship. And if that's the case, sobra na yung bugso ng damdamin nila, ang nagiging problema nila, pati yung life nila, yung personal, yung kaibuturan nila, yung kanilang sensual na pag-uusap, yung sensual nilang relasyon ay tumataas. Kaya naman, marami sa mga kabataan ngayon, tulad ninyo, hindi lamang sa bahay, maging sa paaralan, pinag-uusapan yung tabu na word na sex. Masakit pa rin ba? Ha? Hindi. Okay lang naman ako. Good evening po, tita. Pasensya na po at ginabi kami. Hinatid ko naman po si Lenny. Sige Mel, pasok na ako. Sige, bukas na lang ulit. So, my last, we'll see you tomorrow.
Let's go, Kailin. Sige, girls. Una na kayo. Paano pag may nakakita sa atin? Shh! Huwag kang maingay. Akong bahala. Oh, kumusta sa school? Inasikaso mo na ba yung scholarship mo? Mel, kumain ka na muna. Ano ba yung ginagawa mo? Wala po, ma. Sinasabi ko sa'yo, Mel, andito lang kami ng mama mo para suportahan ka sa lahat ng gusto mong gawin. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon kung anong gusto mong gawin pagka-graduate mo. Lenny? Ano to? Nak. Bakit? Hindi naman kami nag-ulang ng ama mo. Sabihin mo. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Kailangan umabot sa ganun. Sa inyong pamilya, sino ang nilalapitan ninyo upang humingi ng gabay o payo tungkol sa sex o pakikipagtalik? Good morning po, ma'am. Sandali lang. May pinapabot lang po sa inyo si Ma'am Ferrer. Mel, Lenny, pinatatawag kayo ni Mrs. Ferrer sa guidance office. Mel, Lenny, alam ko ang ginagawa nyo. No need to tell lies. Hanggang dito na lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Salamat sa lahat, Lenny. Pero, paano ako bukas? Alam kong kakayanin mo yan. Lenny! Lenny, nakapasa tayo! Talaga? Salamat, Lenny. Dahil sa tulong mo, nakuha ko yung scholarship. Salamat talaga. Oh my God, seryoso ka ba? Congrats sa atin! Ano mo sabihin sa akin? Di ba sabi mo madali lang naman ang math? Pwede mo ba akong tulungan mag-review para sa qualifying exams ng scholarship? Yun lang ba? Lenny, okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi. Hindi. Hatid na kita. Ihatid na kita sa inyo.
ginagawa nyo dyan? Di ba dapat nakauwi na kayo? Alam nyo, bawal magstay dito ng ganitong oras. Pasensya na po, ma'am. Nagpapatutor lang po ako kay Lenny para sa qualifying exams ng scholarship. Basta mga 30 minutes lang. Mamaya ibibilin ko kayo sa guard pag uwi ko, so dapat uuwi na kagad pagkatapos ha. Tinuturuan ko lang po si Mel after school. Kailangan din po niyang makapasa sa scholarship. Pa, wala po kayong dapat ipag-alala. I'm doing my best para makapasa sa scholarship. Ang bigat na dala ng mga salita mula sa mga sabi-sabi ay sapat na makapangyarihan. Sa isang iglap ay kaya nitong baguhin ang iyong buhay. Karamihan sa mga tao ay humahatol sa kanilang pisikal na nakikita. Dahil hindi alam ang konteksto, nababaliwala ang katotohanan. Ikaw ang maghuhulma ng sarili mong mukha. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang mukhang nais mong ipakita. At ikaw lamang ang makakaalam ng katotohanan ng sarili mong pagkatao. Kaya bago mo kilalanin ang iba, hubarin mo ang sarili mong maskara. Buksan